Elena, tapos ka na sa pag-aaral, pero parang wala kang natutunan sa buhay. Ang mga bakawan na yan, hindi yan ang magpapakain sa atin. Maupo ka na lang doon at hayaan mo kaming mga lalaki ang mag-isip para sa barangay. Ang boses ni Arturo Marquez ay umalingaw-ngaw sa buong plaza ng Barangay Maligaya, dala ng malalakas na speaker na nakasabit sa mga puno ng nara. Napahinto ang tugtugan ng banda. Ang masayang ingay ng fiesta, ang tawanan ng mga bata, ang kalansing ng mga kutsar at tinidor, at ang amoy ng inihaw na lechon ay tila biglang naglaho na palitan ng isang nakabibining katahimikan. Nakatayo si Elena sa gilid ng entablado, hawak ang kanyang folder na naglalaman ng mga datos tungkol sa muling pagkabuhay ng mga bakawan. Pakiramdam niya ay bawat mata sa plaza ay nakabaon sa kanya, gaya ng mga pako. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghukay sa putikan para magtanim ng mga propagule ay nangkiinig ngayon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng kahihiyan. 5 taon siyang nagpakapagal sa Maynila, nag-aral ng marine biology, at halos hindi natulog para lamang makabalik at makatulong sa bayang sinilangan. Pero ngayon, sa harap ng lahat ng kinalakhan niyang kapitbahay, ang sarili niyang ama ang bumasag sa kanyang dangal. Tay, hindi po ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa daloy ng tubig. Mahinang sagot ni Elena, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit na parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Kapag itinayo ang resort sa baha-bahaging yun, mamamatay ang mga alimasag. Mawawalan ng hanap buhay ang mga kababaihan dito. Lumingon si Elena sa hanay ng mga upuan, kung saan nakaupo ang grupo ng mga nanay na kasama niyang nagtatanim sa bakawan araw-araw. Sila ang mga saksi sa hirap niya. Pero nang magtama ang kanilang mga paningin, mabilis na nag-iwas ng tingin si Aling Rosa. Ang iba naman ay tumitig na lamang sa kanilang mga tsinelas. Doon naramdaman ni Elena ang totoong lamig, ang hiya at ang utang na loob nila kay Arturo na siyang punong abala ng kooperatiba ay mas matimbang kaysa sa katotohanang alam nilang tama siya. Isang matunog na tawa ang nanggaling kay Arturo. Inayos nito ang kanyang barong Tagalog at humarap sa mga tao. Nakikita niyo na iyan ang hirap sa mga nakapag-aral sa syudad. Akala nila mas matalino na sila sa atin. Elena, ang Primeland Resort ay magdadala ng bilyon-bilyong piso. Trabaho Elena, hindi lang basta-bastang pag-aalaga ng alimasag sa putik. Ngunit tay ang disenyo nila. Sapat na. Putol ni Arturo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Huwag mong hiyain ang pamilya Marquez sa harap ng ating mga panauhin. Maupo ka o umuwi ka na lang. Sa dulong bahagi ng mahabang lamesa, nakita ni Elena ang kanyang kuya na si Nico. Nakasuot ito ng isang bagong-bagong gintong relos na kumikinang sa ilalim ng init ng araw. Nakaupo ito katabi ng mga kinatawan mula sa Primeland Resort, mga lalaking naka-polo shirt na may logo ng kumpanya, nakangiti ng mapanukso habang pinapanood ang mag-ama. Hindi man lang tumingin sa kanya si Nico. Sa halip ay abala ito sa pag-inom ng beer, tila gustong magtago sa baso. Bakit parang apurado sila? Bakit tila handang isakripisyo ni Arturo ang lahat ng pinaghirapan niya para sa isang proyektong wala pang 1 buwan na naipakikilala sa barangay? Lumapit ang isang lalaki mula sa Primeland, si Mr. Cheng. May dala itong isang makapal na dokumento. Kapitan Arturo, handa na po ang Memorandum of Agreement. Sa pirma nyo na lang po naghihintay ang kinabukasan ng maligaya. Naghiyawan ang mga tao. Pirma na, pirma na! Ang sigaw ng mga gutom at umaasa ay tila isang bagyong humahampas sa pandinig ni Elena. Pinanood ni Elena ang kanyang ama habang dinadampot ang pluma. Sa bawat kiskis ng panulat sa papel, pakiramdam niya ay unti-unting nilulunod ng semento ang mga bakawang ilang taon niyang inalagaan.
Nang matapos ang pirmahan, nagpalakpakan ang lahat. Tumayo si Arturo at nakipagkamay kay Mr. Cheng, isang eksena ng tagumpay na para kay Elena ay isang malaking trahedya. Habang nagkakagulo ang mga tao sa pagbati kay Arturo, lumapit si Mr. Cheng kay Elena. May dala itong isang itim na folder. Hindi ito ang dokumentong kapipirma lang. May nakasulat sa gilid nito na nagpabilis sa tibok ng puso ni Elena Marquez. Elena, Postgraduate Scholarship Records. Magaling ang iyong presentasyon, Miss Marquez. Bulong ni Mr. Cheng. Ang kanyang boses ay malambot, pero puno ng banta. Sayang naman kung mababaliwala ang lahat ng iyong pinag-aralan dahil lang sa maling panig na pinili mo. Sigurado akong alam mo kung sino talaga ang nagpaaral sa iyo sa Maynila, hindi ba? Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang scholarship na nakuha niya noon mula sa isang educational foundation, ang scholarship na sinabi ng kanyang ama na napanalunan niya dahil sa galing niya ay may kinalaman sa Primeland. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay malapad ang ngiti habang nakayakap sa balikat ni Nico. Pakiramdam ni Elena ay isa siyang estranghero sa sarili niyang pamilya. Hindi lang ang kagubatan ang itinataya dito, ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang karera, at ang bawat hakbang na ginawa niya sa buhay ay tila nakakadena sa isang lihim na ngayon lang nagsisimulang magpakita ng pangil. Humigpit ang kapit ni Elena sa kanyang folder. Kung akala nila ay tatahimik siya, dahil lamang sa kahihiyang ito, nagkakamali sila. Pero habang tinitingnan niya ang folder na hawak ni Mr. Cheng, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isip. Gaano kalalim ang utang na loob na kailangang bayaran bago siya maging malaya? Lumingon muli si Elena sa dagat, kung saan ang mga bakawan ay sumasayaw sa hangin, tila humihingi ng saklolo. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na lang ito laban para sa kalikasan. Ito ay laban para sa kanyang kaluluwa. Ang bahay ng mga Marquez na dati ay puno ng tawanan at amoy ng masarap na luto. Ni Nanay Muna ay tila naging isang malamig na kuta pagkatapos ng fiesta. Ang mga tirang pagkain sa hapagkainan ay tuyo na gaya ng pakikitungo ni Arturo sa kanyang anak na babae. Pagpasok ni Elena sa loob, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa tumba-tumba, may hawak na baso ng serbesa. Ang liwanag mula sa isang bumbilya sa kisame ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang muka, na lalong nagmukhang matigas at estranghero. Sa isang sulok abala, si Nico sa paglikot sa kanyang bagong cellphone, ang liwanag lang screen ay tumatama sa kanyang gintong relos. Tay, kailangan nating mag-usap. Simula ni Elena. Inilapag niya ang kanyang folder sa lamesa. Bakit niyo itinago sa akin ang tungkol sa scholarship? Bakit kailangang sa Primeland galing ang perang ginamit ko? Dahan-dahang lumingon si Arturo. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Bakit, Elena? Dahil ba sa tingin mo ay masyado kang malinis? Kung hindi dahil sa perang yon, hindi ka makakatapak sa Maynila. Hindi mo makukuha ang diploma mong yan na ipinagmamalaki mo ngayon sa harap ko. Hindi yon ang punto, Tay. Halos sumigaw na si Elena sa desperasyon. Ginamit nila ako. Ginamit niyo ako para magkaroon sila ng hawak sa inyo sa barangay at sa lupang ito. Kaya ba hindi kayo makatanggi sa kanila? Tumayo si Arturo. Ang kanyang boses ay bumaba naging isang mapanganib na bulong. Huwag mo akong pagsalitaan na parang ikaw ang nagpapakain sa pamilyang ito. Alam mo ba kung gaano kahirap ang dinanas namin ni Nico habang nagpapakasarap ka sa syudad? Noong nagkasakit ang nanay mo, noong kailangan natin ng pambayad sa ospital at sa mga huling sandali niya, saan mo sa tingin nakuha ang pera? Nanlip ang mundo ni Elena. Ang pangalan ng kanyang ina ay laging nagsisilbing isang buhol sa kanyang dibdib. Akala ko ay sapat ang ipon nyo. Ipon?
Tawa ni Arturo, isang mapait na tunog. Simot tayo, Elena. Dahil sa pag-aaral mo at sa gamot ng nanay mo, nabaon tayo sa utang. Ang Primeland lang ang nag-abot ng kamay noong wala tayong malapitan. Ngayon, sasabihin mo sa akin na masama sila. Utang na loob natin sa kanila ang buhay mo at ang marangal na libing ng ina mo. Napayak si Elena. Ang utang na loob ang kadenang ito na laging ipinupulupot sa kanyang leeg tuwing susubukan niyang lumaban. Tumingin siya kay Nico, umaasang may makikitang kakampi, pero umiwas ang kanyang kuya. Kaya ba pati ang lupa natin isinangla niyo na rin? Tanong ni Elena, naalala ang dokumentong nakita niya sa plaza. Para sa pamilya ito, Elena. Sagot ni Arturo bago tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Huwag mo nang palakihin ang gulo kung ayaw mong mabulok ang kuya mo sa bilangguan dahil sa mga lumang pagkakamali. Naiwang mag-isa si Elena sa sala. Ang huling sinabi ni Arturo ay nag-iwan ng malaking tanong sa kanyang isip. Anong pagkakamali ni Nico? At bakit kailangang ang lupa at ang mga bakawan ang magbayad? Nang masiguradong tulog na ang kanyang ama at abala si Nico sa labas, dahan-dahang pumasok si Elena sa maliit na opisina ni Arturo sa ilalim ng hagdan. Ito ang lugar kung saan itinatago ng kanyang ama ang lahat ng papeles ng kooperatiba at ng pamilya. Maalikabok ang mga drawer, pero alam ni Elena kung saan nagtatago ang mga mahahalagang dokumento. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang resibo, nahanap niya ang isang brown envelope. Sa loob nito ay ang kasunduan ng pagkakautang at pagsasangla ng lupa. Binasa ni Elena ang bawat salita. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Doon niya nakita ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sinasabi ni Arturo na isinangla ang lupa para sa pagpapagagot ni nanay muna nang ito ay nabubuhay pa. Pero ang petsa sa dokumento, ang petsa ng pagkakasangla ay Agosto ng nakaraang taon. Isang taon matapos pumanaw ang kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang tinitingnan ang pirma ng kanyang ama at ang tatak ng notaryo. Kung patay na ang kanyang ina ng 100 lupa, para saan ang perang nakuha nila? Hindi ito napunta sa ospital. Hindi ito napunta sa libing. Tumingin si Elena sa bintana sa kadiliman ng gabi kung saan naroon ang mga bakawan. May malaking kasinungalingang bumabalot sa pamilya Marquez at ang kanyang ina, ang babaeng ginagamit ni Arturo para patahimikin siya, ay tila naging biktima rin ng kanilang mga lihim. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo doon si Nico, madilim ang mukha at mahigpit ang hawak sa pintuan. Anong ginagawa mo sa mga gamit ni Tatay Elena? Tanong ni Nico, ang kanyang boses ay puno ng kaba at banta. Napatingin si Elena sa hawak niyang papel pagkatapos ay sa kanyang kuya. Ang gintong relos sa bisig ni Nico ay tila kumikinang ng mas masakit sa kanyang paningin. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Elena. Ibalik mo yan kung ayaw mong magkagulo tayo. Ang boses ni Nico ay parang pagaspas ng paktak ng paniki sa dilim mabilis madulas at puno ng takot. Hinarap siya ni Elena. Mahigpit pa ring hawak ang dokumento ng pagsasangla. Bakit kuya? Bakit kailangan magsinungaling si tatay? Sabi niya, para ito sa pagpapagamot ni nanay. Pero ang petsa rito ay 1 taon. Matapos siyang ilibing. Para saan talagang perang ito? Mabilis na lumapit si Nico at hinablot ang papel. Sa lakas ng hila niya, bahagyang napunit ang gilid nito. Wala kang pakialam. Ang mabuti pa asikasuhin mo na lang ang mga punong yan at huwag kang makialam sa usapan ng mga lalaki sa bahay na ito. Kung ayaw mo mapalayas, manahimik ka. Padabog na lumabas si Nico ng opisina, iniwan si Elena na nakatitig sa kawalan. Ang takot sa mga mata ng kanyang kuya ay hindi takot para sa pamilya. Iyon ay takot ng isang taong may itinatagong malaking kasalanan. Kinaumagahan maagang lumabas si Elena patungo sa dalampasigan. Kailangan niyang makalanghap ng sariwang hangin.
Kailangang marinig ang bulong ng mga bakawan para kumalma ang kanyang isip. Pero pagdating niya sa pampang hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Naroon ang mga tauhan ng Primeland. Naka-helmet sila at may dalang mga kagamitan sa pagsusukat. Nakita ni Elena ang mga tulos na itinusok sa putikan, mga markang pulang-pula na tila mga sugat sa balat ng kagubatan. "Sandali lang!" sigaw ni Elena habang papalapit sa isang lalaking may hawak na blueprint. "Bakit kayo naglalagay ng mga harang dito? Ang bahaging ito ay daluyan ng tubig alat. Kapag hinarangan nyo yan, hindi na aabot ang tubig sa kabilang bahagi ng bakawan. Mamamatay ang mga punla." Tumingin sa kanya ang lalaki. Pagkatapos ay numiti ng nakakaloko. "Miss Marquez, right? Order ito ng management. At huwag kang mag-alala, may pirma ito ng tatay mo bilang head ng kooperatiba. Kung may reklamo ka sa kanya, kalumapit." "Pero ang agham." "Agham?" tawa ng lalaki. "Dito sa Palawan, Miss Marquez, mas matimbang ang semento kaysa sa agham. Mas mabuting umuwi ka na lang at magluto. Sayang, ang ganda mo rito sa putikan." Habang naglalakad pabalik si Elena, nakita niya si Aling Rosa at ang iba pang mga kababaihan na nagaani ng mga alimasag. Sinubukan niyang lumapit, umaasang makakakuha ng suporta. "Aling Rosa, nakita niyo ba ang ginagawa nila? Kailangan nating magsalita sa susunod na meeting. Kapag natuloy ang resort, wala na tayong aanihin dito." Paliwanag ni Elena. Ngunit sa halip na sumang-ayon, umiwas si Aling Rosa. Ang dating masayang nanay na laging magbibigay sa kanya ng kakanin ay tila naging bato. "Elena, pasensya na. Sinabi ng tatay mo na kapag sumunod kami sa'yo, tatanggalan kami ng slot sa kooperatiba. Kailangan namin ng pambili ng bigas, anak. Hindi namin pwedeng kainin ang mga paliwanag mo tungkol sa kalikasan." "Pero Aling Rosa, huwag mo na kaming idamay, Elena." Bulong ng isa pang babae bago sila mabilis na naglakad palayo. Tila may nakakahawang sakit si Elena na kinatatakutan nila. Ramdam ni Elena ang bigat ng pagiging mag-isa. Sa loob ng sarili niyang barangay siya ay naging isang estrangero. Ang impluwensya ni Arturo ay parang lason na unti-unting kumakalat, pinapatay ang tiwala ng mga tao sa kanya. Pagbalik niya sa kanyang maliit na research hut, isang kubo malapit sa kagubatan kung saan niya itinatago ang kanyang mga kagamitan. May nakita siyang isang itim na sobre na nakasingit sa pinto. Walang pangalan ng nagpadala, wala ring selyo. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ito. Sa loob ay isang kopya ng kanyang scholarship contract noong nasa kolehiyo pa siya. Pero may isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa pinakailalim ng papel sa likod ng tuyong tinta ng pirma niya ay may isang watermark na makikita lamang kapag itinapat sa liwanag. Isang logo ng isang korporasyon, Primeland Holdings. At sa ibaba nito, may nakalakip na isang maikling sulat na makinilyado. Ang bawat sentimong ginamit mo sa Maynila ay galing sa lupang sinusubukan mong iligtas na yon. Ang bawat libro, bawat pagkain, at bawat pangarap mo ay binayaran na namin. Huwag kang kumagat sa kamay na nagpakain sa iyo, Elena. Dahil sa oras na gawin mo yon, kukunin namin ang lahat, pati ang kalayaan ng iyong ama at kuya. Napaupo si Elena sa sahig ng kubo. Ang hangin mula sa dagat na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, na yon ay tila nanunumbat. Hindi lang siya nakakadena sa utang na loob. Siya ay matagal na palang pag-aari ng kaaway at ang sarili niyang ama ang nagbenta sa kanya. Hinawakan ni Elena ang dokumento ng mas mahigpit. Tila ba kung dudurugin niya ang papel ay mabubura rin ang katotohanang nakasulat dito. Ang bawat sentimong ginastos niya sa Maynila, ang mga gabing nag-aaral siya sa ilalim ng malamig na aircon ng library, ang mga mamahaling libro tungkol sa ekolohiya,
Ang bawat pagkaing nagbigay sa kanya ng lakas, lahat ng yon ay hindi galing sa pawis ng kanyang ama. Galing yon sa Prime Land. Galing yon sa kumpanyang unti-unti nang pumapatay sa lupang kinalakhan niya. Hindi na nakapaghintay si Elena. Sa kabila ng putik sa kanyang bota at ang gulugulong buhok dahil sa hangin ng dagat, naglakad siya patungo sa temporary office ng Primeland sa Kabayanan. Ito ay isang modernong gusali, yari sa salamin at asero, na tila isang malaking sugat sa gitna ng mga tradisyonal na bahay kubo sa barangay. Gusto kong makausap si Mr. Cheng, diretsong sabi ni Elena sa receptionist na nakasuot ng unipormeng mas mahal pa yata sa bangka ng mga manging-isda rito. May appointment po ba kayo, ma'am? Sabihin mo si Elena Marquez ito, ang marine biologist na binayaran niyo. Hindi nagtagal. Pinatuloy siya sa isang malawak na opisina. Nakatalikod si Mr. Cheng, nakatingin sa magandang tanawin ng baybayin mula sa bintana. Ang lamig ng aircon ay tumatago sa balat ni Elena, isang malupit na paalala ng mundong kinabibilangan ng mga taong ito. Miss Marquez, natutuwa akong dinalaw mo ako, sabi ni Mr. Cheng habang humaharap. May hawak itong tasa ng kape na ang bango ay sumasakal sa ilong ni Elena. Sana ay nagustuhan mo ang munting paalala na ipinadala ko sa iyong kubo? Bakit? Ang tanging lumabas sa bibig ni Elena. Bakit ako? Maraming mas matatalinong estudyante sa Maynila. Bakit kailangang ako ang piliin nyo para sa scholarship na ito? Ngumiti si Mr. Cheng, isang ngiting tila ensayado at walang buhay. Dahil ikaw ang anak ni Arturo Marquez, at alam naming balang araw babalik ka rito, hindi lang kasanayan ang binili namin sa iyo, Elena. Ang binili namin ay insurance. Insurance na sa oras na magsimula ang aming proyekto, ang pinakamatalinong tao sa barangay na ito ay magiging kakampi namin. O kaya naman ay mananatiling tahimik. Isang patibong, bulong ni Elena. Matagal nyo na kaming pinaplano? Tawagin mo itong investment, sagot ni Mr. Cheng. At gaya ng lahat ng investment, may return on investment kaming inaasahan. Huwag mong isipin na ang diploma mo ay sayo lang. Binayaran namin ang bawat letra ng pangalan mo sa papel na yon. Lumapit si Mr. Cheng at inilapag ang isang folder sa harap ni Elena. 5 milyong piso. Iyan ang kabuuang nagastos namin sa iyong pag-aaral. Kasama na ang mga donasyon sa iyong ama at ang pambayad sa mga utang ng iyong kuya. Kung gusto mong maging bayani ng mga bakawan, sige. Pero bayaran mo muna ang utang mo sa amin. Na yun na. Cash. Napako si Elena sa kanyang kinatatayuan. Saan siya kukuha ng ganong kalaking halaga? Ang tanging yaman niya ay ang kanyang talino at ang lupang sinusubukan niyang protektahan. At huwag mong kalilimutan, dagdag ni Mr. Cheng, ang boses ay naging mas matalim. Ang iyong kuya na si Nico, may hawak kaming ebidensya ng kanyang pagkakasangkot sa isang illegal na pangingisda na naging sanhi ng paglubog ng isang patrol boat ng gobyerno. Isang salita mo lang laban sa amin at sisiguraduhin kong hindi na siya sisikatan ng araw sa labas ng rehas. Lumabas si Elena ng gusali na parang isang taong naglalakad sa ilalim ng tubig. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat hininga ay kulang. Ang karangalang ipinaglaban niya ang integridad ng kanyang pagiging scientist ay tila isang basyong bote na itinapon sa basurahan. Pagdating niya sa barangay hall, nakita niya ang kanyang ama na masayang nakikipag-inuman sa mga opisyal ng barangay. Isang selebrasyon para sa darating na resort. Elena, halika uminom ka. Tawag ni Arturo, ang kanyang muka ay namumula na sa alak. Tiningnan siya ni Elena ng matagal. Tay, magkano? Napatigil si Arturo. Anong magkano? Magkano ang halaga ko nung ibinenta niyo ako sa Primeland? 5 milyon? O baka mas mababa pa?
Basta lang mailigtas si Kuya Nico sa mga kalokohan niya. Tumayo si Arturo na wala ang ngiti sa kanyang muka. Elena, para sa pamilya ang ginawa ko. Hindi mo alam ang sakripisyo ko. Huwad niyong gamitin ang salitang sakripisyo, Tay. Putol ni Elena. Ang luha ay nagsisimula ng pumatak. Ang sakripisyo ay pagbibigay ng sarili. Ang ginawa niyo ay pagbibigay sa akin sa mga lubo. Ibinenta niyo ang kinabukasan ko para pagtakpan ang mga kasinungalingan niyo. Tumalikod si Elena at naglakad palayo, hindi pinansin ang tawag ng kanyang ama. Habang naglalakad siya sa ilalim ng dilim, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon, handang lumaban. Pero hindi si Arturo o si Nico ang nakita niya. Isang matandang babae na may nakabalot na lumang bandana sa ulo ang nakatayo sa harap niya. Si Lola Isang, ang pinakamahirap na babae sa barangay, ang babaeng laging iniiwasan ng lahat dahil sa kanyang kakaibang mga salita. Anak, bulong ni Lola. Isang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Huwag kang makinig sa mga linta. Ang bakawan ay hindi marunong magsinungaling. Halika sa aking dampa. May kailangan kang makita tungkol sa iyong ina. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kanyang ina, anong kinalaman ng ina niya sa lahat ng ito? Ang dampa ni Lola Isang ay matatagpuan sa pinakadulo ng barangay, kung saan ang lupa ay nagiging putik na at ang mga ugat ng bakawan ay tila mga daliring gumagapang sa dilim. Malayo ito sa ingay ng plaza, malayo sa kinang ng mga gintong relos at modernong gusali. Dito ang tanging maririnig ay ang ritmo ng dagat at ang huni ng mga kuliglig. Maupo ka, Elena. Paanyaya ng matanda habang nagsisindi ng isang maliit na gasera. Ang dilaw na liwanag ay gumuhit sa malalim na mga kunot sa mukha ni Lola. Isang mga guhit ng panahon na tila isang mapa ng kasaysayan ng maligaya. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Ang kanyang isip ay tila isang basag na salamin. Lola, ano po ang alam niyo tungkol sa nanay? Sabi ni tatay, namatay siya dahil sa hirap, dahil sa kakulangan ng pera para sa gamot. Kumuha si Lola Isang ng isang lumang baul sa ilalim ng kanyang higaan. Mula rito ay inilabas niya ang isang kupas na bandana kulay asul na may maliliit na bulaklak. Manigkas si Elena. Iyon ang paboritong bandana ng kanyang ina, ang huling bagay na tanda niyang suot nito bago ito tuluyang manghina. Ang nanay mo ay hindi namatay sa sakit na walang lunas, Elena? Simula ni Lola Isang. Ang boses ay nanginginig, ngunit sigurado. Namatay siya sa lason ng konsensya ng ibang tao. Noong mga panahong iyon, nagsisimula pa lang ang prime land na umikot dito. Ang nanay mo, ang unang nakatuklas na ang iyong ama at ang ilang opisyal ay tumatanggap na ng suhol para sa mga survey ng lupa. Ano? Bulong ni Elena. Pero, ang sabi ni tatay, ginawa niya ang lahat para iligtas si nanay. Iyon ang kwentong ipinakain niya sa'yo para hindi ka magtanong. Mapait na sagot ng matanda. Ang katotohanan ay may PhilHealth ang nanay mo. Bilang dating guro, sapat ang kanyang benepisyo. Pero ang perang dapat sana ay pambili ng mga espesyal na gamot na hindi sakop ng insurance ay hiniram ni Arturo para pambayad sa piyansa ni Nico noong nasangkot ito sa gulo sa dagat. Naramdaman ni Elena ang isang malamig na hapdi sa kanyang dibdib. Ang utang na loob na ipinapasan sa kanya ni Arturo sa loob ng maraming taon, ang pasakit na tila siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina sa hirap, ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya namatay dahil walang pera, Elena. Pagpapatuloy ni Lola Isang habang inilalagay ang bandana sa mga kamay ni Elena. Namatay siya dahil sumuko na ang kanyang puso nang malaman niya ang sarili niyang asawa ay mas pinahalagahan ang pagtatakip sa kasalanan ng kanyang anak kaysa sa kanyang kalusugan. Bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ito.
Sabi niya, ibigay ko sa iyo kapag ang mga bakawan ay nagsimula ng umiyak. Hinaplos ni Elena ang tela. Naamoy pa rin niya ang bakas ng sabon at dagat na laging amoy ng kanyang ina. Bakit ngayon niyo lang sinabi, Lola? Dahil ngayon ka lang naging handang makinig, anak. Noong nakaraang mga taon, ang tingin mo sa tatay mo ay isang bayani. Hindi mo tatanggapin ang katotohanan kung hindi mo pa nararanasan ang kanyang hapdi. Tumingin si Lola, isang nang diretso sa mga mata ni Elena. Ang perang sinasabi nilang pambayad sa utang ng nanay mo, iyon ang perang ginamit para ipambili ng katahimikan ng mga saksi sa aksidenteng kinasangkutan ni Miko. At ang scholarship mo, hindi yun para sa iyo, Elena. Iyon ay para masiguradong habang buhay kang tatanaw ng utang na loob sa kanila para hindi mo na mabulatlat ang mga lihim sa ilalim ng putikan. Tumayo si Elena. Ang kanyang pangangatog ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na malamig at matalas. Salamat, Lola! Sabi ni Elena, ang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Akala nila ay hawak nila ako sa leeg dahil sa utang na loob, pero wala akong utang sa mga taong pumatay sa pag-asa ng nanay ko. Anong gagawin mo, anak? Tanong ni Lola Isang na may pag-aalala. Makapangyarihan ng Primeland at ang tatay mo, gagawin niya ang lahat para hindi mabura ang kanyang dangal. Iyon ang pagkakamali nila, Lola. Sagot ni Elena habang itinatali ang bandana ng kanyang ina sa kanyang braso. Akala nila ay sapat na ang pera at takot para patahimikin ang lahat. Pero nakalimutan nilang ang dagat. Kahit gaano kalalim ang itapon mong lihim, darating ang oras na isusuka ito ng alon pabalik sa pangpang. Lumabas si Elena ng dampa. Sa malayo nakikita niya ang mga ilaw ng Primeland office na kumikinang ng mapanlinlang. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa isang kwentang binuo ng kasinungalingan. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa piling ng mga bakawan, handa na siyang isulat ang sarili niyang bersyon ng katotohanan. Pero bago siya makalayo, may nakita siyang isang anino sa ilalim ng isang puno ng bakawan. Isang pamilyar na bulto. Kuya! Bulong ni Elena. Nakatayo si Nico. Ang mukha ay hindi maipinta at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang bote ng alak. Huwag kang maniniwala sa baliw na yan, Elena, sabi ni Nico. Ang boses ay garalgal. Papatayin mo si tatay kapag itinuloy mo ang iniisip mo. Patay na ang nanay, kuya. At alam nating dalawa kung sino ang tunay na pumatay sa kanya, sagot ni Elena. Ang cliffhanger. Isang mabilis na tunog ng sasakyan ang huminto sa di kalayuan at ilang mga kalalakihang nakauniporme ng Primeland ang bumaba diretsong naglalakad patungo sa kinaroroonan ni na Elena at Nico. Miss Marquez, gabi na! Hindi ba't delikado para sa isang babaeng gaya mo ang gumagala sa madilim na bahagi ng bakawan? Ang boses ay galing kay Mario, ang head of security ng Primeland na laging nakasunod sa kanya na parang anino. 3 silang lalaki lahat ay nakauniporme at may mga baton sa baywang. Ang kanilang presensya sa gitna ng masukal na putikan ay tila isang babala na walang lugar na ligtas para kay Elena. Nagpapahangin lang kami ng kapatid ko. Matapang ang sagot ni Elena kahit na nararamdaman niya ang kaba ni Nico sa tabi niya. Mabuti pa ay umuwi na kayo. Ang management ay nag-aalala sa seguridad mo, lalo na't madalas kang nakikipag-usap sa mga taong may maling kaisipan. Sabi ni Mario habang nakatingin sa dampa ni Lola Isang. Mabilis na hinila ni Nico ang braso ni Elena. Halika na, Elena. Tama na ito. Hindi nakatulog si Elena ng gabing iyon. Ang bawat salita ni Lola Isang ay parang isang martilyo na bumabasag sa pundasyon ng kanyang buhay. Kung totoo ang sinabi ng matanda, kailangan niya ng ebidensya. Hindi sapat ang kwento.
Kailangan niya ng papel na magpapatunay na ang kanyang ama ay nagsinungaling tungkol sa pinakamahalagang tao sa buhay nila. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, sumakay si Elena ng jeepney patungo sa kabayanan. Ang kanyang destinasyon ang ospital, kung saan pumanaw ang kanyang ina 3 taon na ang nakalilipas. Sa record section ng ospital, hinarap siya ng isang matandang clerk na may suot na makapal na salamin. Marquez Maria Elena, sandali lang iha. Habang naghihintay bawat segundo ay tila 1 taon para kay Elena. Pinagmamasdan niya ang puting pader ng ospital, naalala ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor na unti-unting naging isang mahabang guhit. Heto na, sabi ng clerk, inilapag ang isang folder. Ang nanay mo ay isang public school teacher, hindi ba? Dahil doon, covered siya ng PhilHealth at ng insurance ng DepEd. Ayon sa record, fully paid ang lahat ng bills niyo noon. Wala kayong binayarang kahit 1 sentimo sa ospital. Nanigas si Elena. Sigurado po ba kayo? Sabi ng tatay ko na baon kami sa utang dahil sa gamot at operasyon. Umiling ang clerk. Iha, tingnan mo ang pirma rito. Ang tatay mo mismo ang pumirma sa clearance. Lahat ng gamot ay libre dahil sa programang kinalahukan ng nanay mo. Sa katunayan, may lumabas pa ng refund dahil sa sobrang contribution niya. Naramdaman ni Elena ang isang malakas na sampal ng katotohanan. Ang utang na naging dahilan ng pagsasangla ng lupa, ang sakripisyo na ginagamit ni Arturo para pasunurin siya ay isang malaking imbento. Pero kung hindi napunta sa ospital, ang pera saan ito napunta? Binalikan ni Elena ang mga dokumentong nakuha niya sa opisina ni Arturo. Naalala niya ang petsa ng aksidente ni Nico na nabanggit ni Lola Isang. Nagpunta siya sa lokal na himpilan ng pulisya gamit ang kanyang koneksyon bilang isang scientist na tumutulong sa barangay. Sa tulong ng isang kakilalang pulis, nahanap niya ang isang lumang logbook. Agosto 2021, isang bangka na pag-aari ni Nico Marquez ang nahuling nagsasagawa ng illegal cyanide fishing. Sa tangkang pagtakas, nabangga nito ang isang patrol boat ng BFAR. Walang namatay, ngunit matindi ang pinsala. At sa ibaba ng report, may isang note. Case settled out of court. Settlement fee, 2 milyong piso. Complainants withdrew the charges. Napaupo si Elena sa silya ng presinto. Doon napunta ang pera. Doon napunta ang dangal ng kanilang pamilya. Ibinenta ni Arturo ang lupa at ang kinabukasan ni Elena para bayaran ang mga taong nakakita sa krimen ni Nico. At mas masakit sa lahat, ginamit nila ang pangalan ng kanyang patay na ina para pagtakpan ang lahat ng ito. Pabalik ng barangay, dumaan si Elena sa benta ng mga isda sa port. Doon niya nakita si Nico. Hindi ito nagtatrabaho. Nakatayo ito sa likod ng isang delivery truck ng Primeland. Mula sa malayo, nakita ni Elena ang isang lalaking nakauniporme ng kumpanya na nag-abot ng isang makapal na sobre kay Nico. Mabilis itong itinago ni Nico sa loob ng kanyang jacket, lumingon-lingon sa paligid bago mabilis na umalis sakay ng kanyang motor. Hindi lang biktima si Nico, kasabwat na siya. Ang kanyang kuya, ang lalaking kalaro niya sa putika noon bata pa sila, ay tuluyan na ring naging pag-aari ng mga taong sumisira sa kanilang bayan. Humigpit ang hawak ni Elena sa kanyang bag. Hawak na niya ang ebidensya ng panloloko ng kanyang ama at ang krimen ng kanyang kuya. Pero habang tinitingnan niya ang dagat, alam niyang ang paglalabas ng katotohanan ito ay nangangahulugan ng pagwasak sa sarili niyang pamilya. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula kay Mr. Cheng. Miss Marquez, may mahalagang dokumento kaming kailangang papirmahan sa'yo bukas sa harap ng barangay council. Huwag kang liliban, para ito sa ikabubuti ng iyong pamilya. Alam ni Elena ang ibig sabihin nito. Gagamitin nila ang utang na alam nilang hawak ni Arturo
para pilitin siyang sumang-ayon sa proyekto sa harap ng lahat. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi sandbar o puting buhangin ang piniling bilhin ng Primeland. Habang tinitingnan ni Elena ang mga technical map sa kanyang maliit na lamesa, unti-unting nabubuo ang isang nakakatakot na hinala. Ang mga turista ay naghahanap ng asul na tubig at pino na buhangin, pero ang mga bakawan ng maligaya ay maputik at masukal. Bakit dito? Bulong ni Elena sa sarili. Bakit kailangang hukayin ng ganito kalalim ang kalsada patungo sa dagat? Bilang isang scientist, alam niya ang pagkakaiba ng pundasyon ng isang hotel sa pundasyon ng isang industrial pier. Ang mga dredging marks na nakita niya sa pampang ay hindi para sa mga yate o speedboats. Masyadong malalim ang uka sa seabed. Para itong disenyo para sa mga dambuhalang barko, mga bulk carrier na nagkakarga ng libu-libong toneladang kargamento. Naalab niya ang mga usap-usapan sa kabilang bayan tungkol sa isang abandonadong minahan sa bundok na nasa likod lang ng maligaya. Sinasabing mayaman ang bundok na yon sa nickel at iba pang mineral. Pero nahinto ang operasyon dahil sa higpit ng environmental laws. Kung hindi sila makapagtayo ng minahan, gagamitin ba nila ang maligaya bilang lihim na daungan para sa mga nakaw na mineral mula sa bundok? Kailangan ni Elena ng pruweba at alam niyang ang sagot ay wala sa mga pampublikong dokumento, kundi nasa loob mismo ng restricted zone ng Primeland sa gitna ng kagubatan ng Bakawan. Gabi na nang maisipan ni Elena na lumabas. Nakasuot siya ng madilim na damit, tanging ang bandana ng kanyang ina ang nakatali sa kanyang braso bilang anting-anting. Alam niya ang bawat sulok ng kagubatang ito. Bata pa lang siya dito na siya nagtatago kapag nag-aaway ang kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang gumapang sa ilalim ng mga ugat ng bakawan, iniiwasan ang liwanag ng mga tour ng Primeland. Ang amoy ng dagat at nabulok na dahon ay pamilyar. Pero ang tunog ng mabibigat na makina sa di kalayuan ay banyaga sa kanyang pandinig. Nakarating siya sa likod ng isang pansamantalang bodega. Doon nakita niya ang mga dambuhalang tubo at mga kagamitang pangminahan na natatakpan ng trapal. Walang resort ang mga kailangan ng conveyor belt na ganito kalaki. Sumilip si Elena sa bintana ng isang maliit na trailer office. Bakante ang loob, pero sa ibabaw ng lamesa ay may nakabukas na blueprint. Mabilis siyang pumasok. Ang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang dibdib. Doon sa gitna ng blueprint ay ang katotohanang matagal na itinatago ni Arturo at ng Primeland. Ang pamagat ng proyekto ay hindi Maligaya Eco Resort. Ang nakasulat sa itim na tinta ay Project BD, Deepwater Mineral Export Terminal. May nakalakip ding isang lihim na kontrata. Binasa ni Elena ang mga pangalan Primeland Holdings at ang Marquez Cooperative. Ang huling pahina ay naglalaman ng mga lagda. Nakita niya ang pirma ni Arturo at sa tabi nito ang pirma ni Nico bilang Operations Supervisor. Diyos ko! Higbi ni Elena. Hindi lang sila nagbenta ng lupa. Nagbenta sila ng lason. Ang bentaw na ito ay maglalabas ng mga mineral na lalamon sa kalusugan ng dagat at ng buong barangay. Ang mga bakawan ay mamamatay, ang tubig ay magiging kulay kalawang, at ang mga bata sa Maligaya ay magkakasakit. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone para kunan ng litrato ang mga dokumento. Pero bago pa siya makatapos, isang malakas na kalansing ng kadena ang narinig niya sa labas. Sino yan? Ang boses ay kay Mario, ang head of security. Mabilis na itinago ni Elena ang kanyang cellphone at lumundag palabas ng bintana. Doon may nakita akong anino sa likod ng bodega. Sigaw ng isa pang gwardiya. Tumakbo si Elena patungo sa kadiliman ng mga bakawan. Ang putik ay humihila sa kanyang mga paa. Ang mga ugat ay tila gustong tisurin siya. Narinig niya ang tahol ng mga aso at ang mabilis na yabag na mabibigat na bota sa likuran niya. Miss Marquez, alam, naming ikaw yan. Huminto ka na kung ayaw mong masaktan.
boses ni Mario na tila ba napakalapit na sa kanyang likuran. Hingal na hingal si Elena, ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa pawis at takot. Tumalon siya sa isang maliit na sapa lumubog hanggang baywang sa malamig na tubig at nagtago sa ilalim ng isang makapal na kumpol ng mga dahon. Pinigil niya ang kanyang paghinga habang dumadaan ang mga sinag ng flashlight sa ibabaw ng kanyang ulo. Nararamdaman niya ang panghinginig ng kanyang buong katawan. Sa sandaling yon, hindi na lang katotohanan ang pinoprotektahan niya. Pinoprotektahan na niya ang kanyang sariling buhay. Isang flashlight ang tumigil mismo sa tapat ng pinagtataguan niya. "Lumabas ka na, Elena. Wala ka nang matataguan." Bulong ng isang boses na hindi kay Mario. Isang boses na mas pamilyar. Isang boses na mas masakit pakinggan. Kay Nico. Ang boses ni Nico ay parang patalim na bumaon sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa gilid ng sapa. Ang flashlight niya ay nakatutok sa paanan ni Elena, hindi sa kanyang muka. Tila, hindi niya kayang tingnan ng diretsyo ang mga mata ng kapatid na pinagtatraydoran niya. "Umalis ka na, Elena." Habang hindi pa sila nakatingin, bulong ni Nico, ang boses ay nanghinginig sa takot. "Kapag nahuli ka nila rito, hindi na kita mapoprotektahan. Hindi na tayo mapoprotektahan ni tatay." "Kuya, alam ko na ang lahat," sagot ni Elena habang dahan-dahang tumatayo mula sa putikan. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang damit, pero hindi niya naramdaman ang lamig. Hindi ito resort, isang terminal ito para sa illegal na mina. Alam mo ba ang gagawin nito sa dagat natin? Sa mga anak ng mga kapitbahay natin? Wala na tayong magagawa. Bayad na tayo, Elena. Bayad na. Ang buhay mo, ang utang ko, at ang pangalan ni tatay. Galit at desperasyon ang humalo sa boses ni Nico. "Tumakbo ka na ngayon na!" Narinig ni Elena ang papalapit na boses ni Mario. Nang walang lingon likod, tinahak niya ang lihim na daan sa pagitan ng mga ugat ng bakawan na siya lang ang nakakaalam. Bawat hakbang niya ay puno ng pot, pero sa gitna ng galit, nabuo ang isang plano. Kung ang mga lalaki sa barangay ay hawak ni Arturo sa leeg dahil sa kooperatiba, ang mga babae naman ay may ibang hawak ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Kinabukasan, hindi nagpakita si Elena sa opisina ng Primeland. Hindi rin siya umuwi sa kanilang bahay. Nagtago siya sa dampa ni Lola Isang. Doon, isa-isang dumating ang mga kababaihan ng maligaya, sina Aling Rosa, Aling Tessie, at 5 pang nanay na kasama niya sa pag-aalaga ng mga alimasag. Nagtipon-tipon sila sa likod ng dampa, malayo sa mga mata ng mga kalalakihan na abala sa inuman sa plaza. "Elena, bakit mo kami pinatawag delikado ito?" Bulong ni Aling Rosa, lumingon-lingon sa paligid. "Sabi ni Arturo, huwag ka na raw naming kakausapin." "Aling Rosa, Aling Tessie, tignan niyo ito," sabi ni Elena habang inilalapag ang kanyang cellphone sa gitna nila. Ipinakita niya ang mga litrato ng mga kagamitang pangminahan at ang blueprint na may pamagat na Mineral Export Terminal. Hindi nila naintindihan ang lahat ng technical na termino, kaya ginamit ni Elena ang wikang alam nila. Hindi resort ang itatayo nila. Isang malaking daungan ito ng mga lason mula sa bundok. Kapag nagsimula na silang magkarga ng nickel dito, magiging kulay kalawang ang tubig. Mamamatay ang lahat ng alimasag. Pero ang pinakamasama, ang mga anak nyo na maliligo sa dagat, magkakaroon sila ng sakit sa balat at baga. Gaya ng nangyari sa kabilang isla. Nanahimik ang mga nanay. Ang takot kay Arturo ay unti-unting napalitan ng mas matinding takot, ang takot para sa kanilang mga anak. "Pero Elena, ang tatay mo ang nagsabi na para ito sa ikabubuti natin," sabi ni Aling Tessie. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Doon na inilabas ni Elena ang huling alas niya. Inilabas niya ang bandana ng kanyang ina. "Sabi rin ni tatay, namatay si nanay dahil sa hirap at utang. Pero nalaman ko ang totoo.
May pera si nanay, pero ginamit ni tatay para pagtakpan ng krimen ni Kuya Nico. Ibinenta niya ang buhay ni nanay at ngayon, ibebenta niya ang kinabukasan ng mga anak niyo para sa sarili niyang danggal. Isang hikbi ang narinig mula kay Aling Rosa. Ang kwento tungkol kay Maria Elena ay alam ng lahat at ang malaman na ito ay isang kasinungalingan ay nagdulot ng isang malakas na lamat sa kanilang tiwala kay Arturo. Anong gagawin natin, Elena? Tanong ni Aling Rosa, ang mga mata ay nagdiningas na ngayon sa galit. Huwag tayong lalaban ng marahas. Gagamitin natin ang kanilang sariling laro, sagot ni Elena. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya ng pagbabago ng tubig habang naghuhukay sila. At sa darating na barangay assembly sa linggo, kapag hinarap ako ni Arturo para papirmahin sa kasunduan, doon tayo kikilos. Binuo nila ang isang lihim na alyansa. Ang mga kababaihan ang magsisilbing mata at tainga ni Elena. Habang ang mga lalaki ay nalalasing sa pangako ng pera, ang mga ina ng maligaya ay nagsimulang mag-imbak ng katotohanan. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pagpupulong, isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan ng dampa ni Lola Isang. Elena, alam kong nandyan ka. Ang boses ni Arturo ay parang kulob puno ng awtoridad at puot. Lumabas ka riyan. Huwag mong idamay ang mga tao sa kabaliwan mo. Nagkatinginan ang mga babae. Ang kaba ay bumalik, pero sa pagkakataong ito, hindi sila umalis. Tumayo sila sa likod ni Elena, isang pader ng mga nanay na handang lumaban para sa kanilang pamilya. Binuksan ni Elena ang pinto. Nakatayo si Arturo sa labas kasama si Mario at ang ilang tauhan ng Primeland. Ang mukha ng kanyang ama ay kasing tigas ng bato. Umuwi ka na, Elena. Pinapahiya mo ang pamilya natin, sabi ni Arturo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi na ako uwi sa bahay na puno ng kasinungalingan, tay. Mahinahong sagot ni Elena. At ang mga nanay na ito, hindi sila baliw. Sila ang mga saksi sa katotohanang sinusubukan ninyong ibaon sa putek. Tumawa si Arturo, isang tawa na walang saya. Saksi sino ang maniniwala sa inyo sa linggo, Elena, sa harap ng buong barangay council at ng mga abogado ng Primeland, malalaman mo kung sino ang tunay na may kapangyarihan dito. Isasama mo ang mga taong ito sa pagbagsak mo. Tumingin si Arturo kay Mario. Bantayan ang dampa na ito. Walang lalabas o papasok hanggang sa araw ng pagpupulong. Ikinulong sila ni Arturo. Pero ang hindi niya alam, ang apoy na sinindihan ni Elena sa loob ng dampa ay hindi na kayang patayin ng kahit anong rehas. Sa umaga ng linggo, ang barangay Maligaya ay hindi nagising sa tunog ng kampana ng simbahan, kundi sa kalansing ng mga pako na ibinabaon sa mga puno at dingding ng palengke. Nang palabasin sina Elena mula sa dampa ni Lola, isang-isang taktika ni Arturo para magmukhang malaya ang anak. Bago ang pagpupulong, isang malupit na sorpresa ang sumalubong sa kanya. Sa bawat kanto sa labas ng simbahan at maging sa pinto ng sari-sari store, may nakapaskil na malalaking papel. Elena Marquez, ang traidor ng Maligaya. Sa ilalim ng pamagat ay ang kopya ng kanyang scholarship contract, ang halagang 5 milyong piso na binayaran ng Primeland at isang listahan ng mga benepisyo na tinanggap niya. May nakasulat din doon, pinag-aral ng kumpanya para tumulong sa bayan. Pero ngayon ay kinakagat ang kamay na nagpakain sa kanya para sa sariling kasikatan. Tignan niyo! Bulong ng isang ale habang dumadaan si Elena sa palengke. Akala mo kung sinong malinis? Bayad na pala ang diploma. Walang utang na loob. Sabi ng isang mangingisda sabay lura sa lupa. Habang tayo ay naghihirap siya, ay nagpapasarap sa pera ng Primeland sa Maynila. Tapos kayon ay ayaw tayong bigyan ng trabaho. Ramdam ni Elena ang bawat tingin na parang latigo sa kanyang balat. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanya.
Ito ang pinakamatinding sandata ni Arturo, ang siriin ang kanyang dangal bago pa man siya makapagsalita. Sa tapat ng barangay hall, nakita niya ang kanyang ama. Nakatayo si Arturo sa gitna ng maraming tao, hawak ang isang mikropono. Mukha siyang isang ama na wasak ang puso, isang biktima ng sariling anak. Mga kababayan, sigaw ni Arturo, ang boses ay puno ng pait. Masakit para sa isang magulang ang aminin na ang anak na pinang-arap mong maging sandigan ng bayan ay siya palang sisira sa ating pag-asa. Ibinigay ko ang lahat para sa kanya. Pati ang huling sentimo ng pamilya, pati ang dangal ko, itinaya ko para maging marine biologist siya. Pero anong isinukli niya? Gusto niyang manatili tayong mahirap habang siya ay nagpapakabayani sa harap ng mga kamera. Magsinungaling ka patay? Sigaw ni Elena mula sa gilid ng karamihan. Lumingon ang lahat sa kanya. Ang mga tao ay nagbigay ng daan hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa pandidiri. Hayan siya, turo ni Arturo. Ang anak matinulungan ng Primeland, pero ngayon ay gustong ipasara ang proyekto dahil hindi daw siya binigyan ng komisyon. Isang malakas na bu ang nanggaling sa mga tao. Isang bato ang lumipad at tumama sa balikat ni Elena. Hindi siya natumba, pero ang hapdi ay umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Tay! Dahan-dahang lumapit si Elena sa harap ng entablado. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kabaligtaran sa galit ng kanyang ama. Pinili niyo ang pinakamadaling paraan para manalo ang hiyain ako? Ang gamitin ang utang na loob para busalan ang katotohanan. Katotohanan? Tawa ni Arturo. Ang katotohanan ay nakasulat sa mga papel na yan. Bayad ka, Elena. Wala kang karapatang magsalita para sa kalikasan dahil ang bawat hininga mo sa Maynila ay binayaran ng semento. Tama kayo? Sagot ni Elena na ikinagulat ng lahat. Tumahimik ang paligid. Bayan ako, at iyan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko, ang magtiwala sa inyo. Pero ang utang na loob ko sa Primeland ay pera lang, tay. Ang utang na loob nyo sa bayan, sa mga bakawan at sa alaala ni nanay, iyan ang hindi nyo kayang bayaran ng kahit ilang bilyon. Tiningnan ni Elena ang kanyang ama ng diretso sa mga mata. Pinili nyo ang danhong huli para sa pamilyang ito, tay? Pero sa harap ng barangay assembly, mamaya titiyakin ko na hindi lang ang pangalan ko ang mababahiran. Ilalaglag ko ang sarili ko, pero isasama ko ang lahat ng kasinungalingan nyo sa ilalim. Tumigil ka na, Elena. Sigaw ni Nico mula sa likod ni Arturo, ang muka ay putlang-putla. Huli na, kuya, bulong ni Elena. Ang maskara ay nahulog na. Ngayon, tignan natin kung sino ang kayang tumingin ng diretsyo sa dagat pagkatapos nito. Tumalikod si Elena at naglakad palayo sa palengke. Ang mga tao ay patuloy sa pag-alipusta sa kanya, pero sa loob-loob niya, ang kahihiyan ay naging isang matalas na sandata. Wala na siyang dapat itago. Wala na siyang dapat ikahiya dahil tinanggap lang niya ang kanyang hatol. Ang cliffhanger. Habang naglalakad si Elena, isang itim na van ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto at lumabas si Mr. Cheng. Huling pagkakataon, Miss Marquez. Pirmahan mo ang suporta mo o ipapakita namin sa buong mundo ang video ng iyong kuya na nagsasagawa ng illegal fishing. Ikaw ang pipili ang iyong dangal o ang buhay ng iyong kapatid. Ang ingay sa loob ng barangay hall ay parang huni ng libo-libong bubuyog na handang manalasa. Punong-puno ang bawat sulok. Nakaupo sa entablado si Arturo, katabi si Mr. Cheng at ang mga abogado ng Primeland. Sa gitna ng lamesa, naroon ang dokumentong mapapatunay na ang proyektong Maligaya Eco Resort ay may buong suporta ng komunidad at ng kanilang marine biologist. Elena? Tawag ni Arturo, ang boses ay kalmado, pero ang mga mata ay nananakot. Lumapit ka rito. Pirmahan mo na ito para matapos na ang gulo. Gawin mo
para sa kuya mo. Tumingin si Elena kay Nico na nakatayo sa likod ni Arturo. Nakayuko ang kanyang kuya, ang mga kamay ay nanginginig. Alam ni Elena ang banta ni Mr. Cheng ang video ng illegal fishing. Kung hindi siya pipirma, masisira ang buhay ni Nico. Pero kung pipirma siya, masisira ang buhay ng libu-libong mangingisda at ang dagat na kinalakhan niya. Humakbang si Elena patungo sa entablado. Ang bawat yabag ng kanyang bota ay tila isang tibok ng puso ng maligaya. Imbes na damputin, ang pluma hinarap niya ang mga tao. Mga kababayan, simula ni Elena ang boses ay malakas at malinaw, lumalagpas sa bulong-bulungan. Totoo ang sinabi nila. Bayad ang scholarship ko ng Primeland. 5 milyong piso ang utang ko sa kanila. Ikinahihiya ko yun. Handa akong harapin ang anumang kaso at mawalan ng lisensya bilang scientist dahil sa pagkakamaling ito. Sandaling natahimik ang hall. Hindi inasahan ni Arturo ang pagiging tapat ni Elena. Pero, sigaw ni Elena habang inilalabas ang isang malaking blueprint mula sa kanyang bag at idinidikit ito sa pisara ng barangay. Huwag nating hayaang ang pagkakamali ko ang maging dahilan para bulagin kayo. Hindi resort ang itatayo rito. Tignan nyo ito. Project BD, isang mineral terminal ito. Kapag natuloy ito, ang tubig natin ay magiging lason. Ang mga alimasag na ipinapakain nyo sa inyong mga anak ay magiging puno ng nickel at lead. Kasinungalingan yan. Sigaw ni Mr. Cheng. Tumayo ito at sinubukang hablutin ang papel. Gawa-gawa lang yan ng isang scientist na gustong maghigante. Gawa-gawa! Tawa ni Elena. Inilabas niya ang kanyang cellphone at itiniyempo sa speaker ng barangay. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw ang boses ni Arturo at ni Mr. Cheng na nag-uusap tungkol sa lihim na daungan at kung paano nila lolokohin ang barangay. Namutla si Arturo. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Anong ibig sabihin nito, Kapitan? Sigaw ng isang mangingisda. Huwag kayong makinig sa kanya. Sigaw ni Arturo, lumingon siya kay Nico. Nico, ilabas mo ang ebidensya laban sa kanya. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Pero si Nico ay hindi gumalaw. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang lihim na kontratang nakuha niya sa opisina ni Arturo kagabi. Ang kontratang nagsasabing, sa oras na magkaroon ng investigasyon sa kapaligiran, ang lahat ng pananagutang legal ay ipapataw sa Operations Supervisor kay Miko. Tatay! Bulong ni Miko, ang boses ay puno ng pait. Ibinenta mo na si Elena sa Primeland. At ngayon ako naman ang itatapon mo para iligtas ang sarili mo. Ako ang gagawin mong pain sa kulungan para sa bentaw na ito. Nico, manahimik ka! Bulyaw ni Arturo. Humarap si Nico sa mga tao, itinaas ang dokumento. Lahat ng sinabi ni Elena ay totoo. Ang aksidente sa dagat noon, ang panloloko sa pondo ng kooperatiba at ang bentaw na ito, lahat yon ay plano ni Arturo Marquez at ng Primeland. Handa akong tumistigo, handa akong makulong, basta wag lang matuloy ang lason na ito sa dagat natin. Nagkagulo ang mga tao. Si Aling Rosa at ang mga nanay ay nagsimulang magmartsa patungo sa entablado. Traidor! Ibinenta mo kami. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang ilang mga kalalakihang nakauniporme. Hindi sila pulis barangay. Sila ay mga ahente ng NBI at DENR na kanina pa palang tinawagan ni Elena. Arturo Marquez, Mr. Cheng, iniimbitahan namin kayo para sa kaukulang investigasyon tungkol sa environmental fraud at falsification of documents, sabi ng opisyal. Naladlag ang pluma mula sa kamay ni Arturo. Napaupo siya sa silya. Ang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa isang saglit. Tumingin siya kay Elena, umaasang makakakita ng awa. Pero ang nakita niya
ay ang bandana ng kanyang asawa na nakatali sa braso ni Elena, isang paalala ng lahat ng kanyang sinira. Ang cliffhanger. Habang pinanalabas si Arturo at Mr. Cheng na may mga posas, lumapit si Nico kay Elena. Elena, patawarin mo ako. Pero bago pa makasagot si Elena, isang malakas na sigaw ang nanggaling sa labas. Ang mga bulldozer ng Primeland na nasa Pampang ay biglang nagsimulang umandar. Tila may nag-utos na sirain ang mga bakawan bago pa man mahinto ang operasyon. Hindi pa tapos ang laban. Sigaw ni Elena habang mabilis na tumatakbo patungo sa dalampasigan. Ang ugong ng mga bulldozer ay parang mga halimaw na nagganggalit sa gitna ng katahimikan ng hapon. Ngunit bago pa man madungisan ng bakal ang unang ugat ng bakawan, isang pader na mga tao ang humarang. Hindi mga sundalo, hindi mga pulis, kundi ang mga kababaihan ng maligaya sa pangunguna ni Aling Rosa. Hawak kamay silang nakatayo sa putikan, ang kanilang mga muka ay puno ng determinasyon na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Hinto! Sigaw ng opisyal ng DENR na kasunod ni Elena. May utos na ang korte. Ang lahat ng operasyon sa lugar na ito ay suspendido. Dahan-dahang namatay ang ingay ng mga makina. Ang usok mula sa mga bulldozer ay unti-unting napawi, inilalantad ang pagkatalo ng Primeland. Ang mga tauhan ni Mr. Cheng ay isa-isang nagsibabaan mula sa mga sasakyan, iniwan ang kanilang mga kagamitan sa ilalim ng init ng araw. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Elena ang kanyang ama. Nakatayo si Arturo sa gilid ng kalsada, malayo sa entablado ng kapangyarihan na dating niyang kinatatayuan. Wala na ang kanyang mga bodyguard. Wala na ang kanyang mga kaalyado. Ang kanyang barong Tagalog ay marumi na, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lupa. Lumapit si Elena sa kanya. Ang galit na dati ay sumasakal sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim na pagod. Isang pagod na dala ng katotohanan. "Tay," tawag ni Elena. Lumingon si Arturo. "Elena, kinuha mo na ang lahat sa akin. Ang posisyon ko, ang dangal ko, pati ang kuya mo. Masaya ka na ba?" Walang kinuha sa inyo, Tay. Mahinahong sagot ni Elena. Ibinigay niyo ang lahat ng iyon sa Primeland noong unang beses kayong tumanggap ng sobre mula sa kanila. Ang kinuha ko lang ay ang pagkakataong sirain niyo pa ang buhay ng ibang tao gaya ng ginawa niyo sa amin ni Nanay. Napayuko si Arturo. Anong mangyayari sa atin na yon? Kailangang harapin ni Kuya Nico ang kaso niya. 1 taon siyang magsasagawa ng community service at babayaran ang lahat ng multa sa ilegal na pangingisda, sabi ni Elena. At kayo, Tay, hindi ko na maibabalik ang upuan niyo sa barangay hall. Pero ang mga bakawang ito, kailangan nila ng mag-aalaga. Kung gusto nyo talagang magbayad sa bayan, dito nyo simulan. Sa putik, hindi sa opisina. Hindi sumagot si Arturo. Pero sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ng kanyang ama. Isang luhang hindi para sa sarili, kundi para sa pagsisisi. Lumipas ang ilang buwan. Ang maligaya ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong sigla. Ang proyektong Primeland ay tuluyan ng binawi ng gobyerno matapos mapatunayan ang malawakang katiwalian at panganib sa kapaligiran. Ang mga kalsadang binalak nilang gawing terminal ay nanatiling tahimik unti-unting nilalamon muli ng kalikasan. Isang hapon nakatayo si Elena sa dampa ni Lola Isang. Hawak niya ang isang dokumento na matagal niyang pinagtrabahuhan. Ang lupaing pag-aari ng pamilya Marquez ay hindi na mapupunta sa kanya o kay Nico. Sa tulong ng mga abogado, inilipat ni Elena ang titulo sa isang community trust. Ang lupang ito ay pag-aari na ngayon ng buong barangay, isang pamanang hindi pwedeng ibenta o isangla ng kahit sino. Ito ang gusto ni Nanay,
Bulong ni Elena habang tinitingnan ang asul na dagat. Lumapit si Nico sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt pawis na pawis mula sa maghapong pagtatanim ng mga bagong punla sa bakawan. Malayo na ito sa lalaking may gintong relos at mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang mga mata ay malinis na wala ng bakas ng takot. "Salamat, Elena," sabi ni Nico. "Kung hindi mo kami itinigil, baka nasa ilalim na kami ng semento ngayon." "Lahat tayo ay nagkamali, kuya. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon," sagot ni Elena. Sa malayo nakita nila si Arturo. Nakasuot ito ng sombrero kasama ang ilang mga mangingisda habang nag-aayos ng mga lambat sa pampang. Hindi na siya ang makapangyarihang kapitan, pero sa bawat ngiti ng mga kapitbahay na bumabati sa kanya ngayon, nararamdaman ni Elena na mas tunay ang dangal na tinatamasa ng kanyang ama. Kinuha ni Elena ang bandana ng kanyang ina at itinali ito sa isang sanga ng pinakamatandang puno ng bakawan. Ang telang asul ay sumasayaw sa hangin tila isang kumakaway na paalam at pasasalamat. Ang tagumpay ni Elena ay hindi ang pagbagsak ng kanyang ama, kundi ang pagkakahanap sa sarili niyang tinig. Hindi na siya ang babaeng nakakadena sa utang na loob. Siya na si Elena Marquez, ang tagapagtanggol ng dagat ang anak na nagbigay ng dangal sa kanyang ina at ang babaeng nahanap ang kapayapaan sa gitna ng bulong ng mga bakawan. Habang lumulubog ang araw, nagningning ang tubig sa maligaya. Ang bawat alon ay nagdadala ng bagong pag-asa at sa ilalim ng putikan ang mga ugat ay mas lalong tumibay, handang harapin ang anumang bagyo dahil alam nilang ang katotohanan ay hinding-hindi na muling malulunod.